Alright! Good afternoon, mga kapuso. Naka po, may intriga ng showbiz balita. Eto na, walang kawala. Okay, at mga pinakabagong isyong siguradong bukas, pag-uusapan ng gusto. Mga kaibigan, iba't ibang mga kwento pero lahat, kasasabikan ninyong tutukan. Aba, saan ka pa nga ba? Kundi dito lang. Umpisa na po natin ang isa namang exciting na chikahan. Hiwalay ang Snooki Serna at Ricardo Cepeda dito sa S-Files, unang nakumpirma. We separated November. And we've tried everything. Alam ang gulo ng utak ko ngayon. I've tried my best. I tried my best. I tried. At 2 buwan matapos ang ginawang pag-amin ni Snooki, si Ricardo nagsalita na. We have been separated for several months. There's something na medyo sinabi niya gusto niya mag-develop as a person na hindi niya magawa because of me. Mga pahayag ni Ricardo, sasagutin ni Snooki ngayong hapon live at exclusive dito lang. Joy Cancio, inireklamong isang pabayang manager. Ang tumatayo na nanayan ng sex bomb dancers, si Joy Cancio, ngayon nahaharap sa matinding mga paratang. Sa paglalantad ng isang sex bomb na si Mariam Al-Obaidi, kaliwat kanan patutsada ang tinamo ni Joy. Pinabayaan umano siya, hindi kumita. At ngayon, naiipit dahil malaking halaga ang hinihingi raw ni Joy para matupad ang gusto niyang makaalis sa sex bomb. Mga intrigang, pati pangalan ni Jopay Pagia, nadamay na. Matitinding akusasyon, walang takot na harapin ni Joy Cancio live ngayong hapon. Dating sexy actress, na ina ng Viva Hot Babe na si JC Parker, malaki ang tsansang makalaya sa kulungan. Kwento ng mag-inang sinubok ng panahon at pagkakataon. Well, I was just there by her side when she needs somebody to talk to. Saan nalalapit na paglaya ng kanyang ina? Paano susuportahan ni JC ang ina? Ang kwentong aantig sa inyo, abangan mamaya! Anak ni Zuma, ayaw kilalanin ng ama dahil isang bading. Isang anak na nangarap balang araw ay madamang pagmamahal ng kanyang ama. Masaya na ako, dala ko lang yung pangalan niya. Ngunit sa kanyang paglantad, itatakwil na nga ba siya? Ang kwentong puno ng mga tanong at matinding emosyon, huwag palalampasin. Ethel Buba at Paolo Bediones, nagkapikunan. Ang tambalang Paolo at Ethel, naharap ngayon sa isang matinding challenge. Ang hindi pagkakasundo ng dalawa, matinding iringan daw ang naging resulta. Ano nga bang pinagmula ng away ang Ethel at Paolo? Gaano ito kalala? Upang itaya nila ang kanilang pagkakaibigan at mga pinagsamahan. Ang buong detalye, alamin mamaya. Iba't ibang kwento, hiwalayan, iringan, sakripisyo, reklamo, pag-asang gumuho at muling nabuo. Yan ang mga latest showbiz balitang abangan ninyo. Naku, tama po yan. Naging mukhang yatang kontrobersyal na naman si Kuya Paolo last week kasi yung issue niya tungkol sa nagtalbugang tseke. At ngayon naman, ito naman kanyang partner si Ethel, iniintriga. Naku, mamaya po magkakaliwala ng dalawa. Unahin ko muna itong mga bagong kwento ko tungkol sa babaeng binago niya ang kanya pong anyo at kilos dahil sa pag-ibig. Sarap. Kaya niyo ba kung sinong hulaan yan? Panoorin niyo. Tingnan niyo. Kayo na mag-judge. Angelica Jones, babaeng binago na nga ba ng pag-ibig? Sa kantahan, performance level lagi ang kanyang dating. Sa sayawan, hataw kung hataw at todo giling. Kikay kung umasta, magaling magpatawa, kaya naman lahat ay kinagigiliwan siya. Pero ngayon, si Angelica nagbabagong image na. Sina Angelica at Bobby, noong pa man napabalita ng nagkakamabutihan, pero kamakailan lang ay umamin na sila na nga talaga. Pag-iibig ang nagsimula sa pagiging magkaibigan na naging saksi ang mga taong malalapit sa kanila. How they act off-cam, ganoon na rin sila off-cam. On-cam, si, Bob's telling me na, he likes Angie, na he has feelings for her. So, nung nagkasama sila sa Chow Time, I think it's just natural na kung ano man yung nasimulan nila before, mabuo na. Well, syempre sa set kasi nakikita namin talaga and sobrang sweet nga sila sa isa't isa. Makikita mo talaga sa set na talagang, they really care for each other and I guess siguro parang, before they got together,
they were both already, may understanding na sila. Iba yung chemistry nila ang dalawa. Sa tingin ko compatible na compatible. Kahit saan. Nako, ang lambing ng dalawa. Nakikita ko naman mukhang seryoso talaga yung dalawa. Si Angelica, wala raw hinding gagawin para sa lalaking mahal niya. Ang dating magaslaw kumilos at kung manamit ay sexy, ngayon ibang-iba na raw ang personality. At ito'y dahil umano sa pag-ibig niya kay Bobby. Pag-ibig na puno ng kilig, subalit na makailan, isang hindi inaasang pangyayari ang tila nakatakdang sumubok sa katatagan nito. Noong nakaraang linggo ay naging madalas ang pag-atake ng sakit na sleep apnea ni Bobby. Isang kondisyon kung saan sa kanyang pagtulog ay tumitigil ng ilang segundo ang kanyang paghinga. Ang pagkakasakit na ito ni Bobby, labis na pinag-aalala ni Angelica, lalo't pat nakatakdang sumailalim sa operasyon si Bobby sa lalong madaling panahon. Sa gitna nitong pagsubok na kinaharap, si Angelica handang harapin ang lahat ng hirap para sa lalaking minamahal. Kwento ng kanilang pag-iibigan alamin. Ngayong hapon, isang bagong Angelica kikilalanin dito lang sa S5. Mga kaibigan, ang apple of the eye ni Bobby yan. At ang sinasabi nagbabago ng image para sa kanya, ang kaibigan po nating Angelica. Hi, Mayor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano ang pinagbago mo para kay Bobby? Well, marami. Malaking pinagbago ko. Kasi ako yung taong very sensitive. Pikunin ako. And ako yung kastesera. And ako yung tipo na, alam mo yun, yung pag may konting intrigas, affected na ako eh. Pero siya nagturo sa akin lahat. Paano maging strong. Siya nagturo sa akin kung paano magtipid. And siya rin nagturo sa akin kung paano mag-composure. Yung parang pigilin yung galit. Yung parati niya sinasabi sa akin sa isang papel, hindi ka mamamatay. Kaya ka ngayong prim and proper. Yes. Hindi yan ang Angelica Jones na nakikita ko noong araw. Talagang palabiro. Kasi, di ba, pag na-inlove ka, di ba? Ikaw na-inlove ka na rin. Hindi ko na matandaan eh. Long time ago eh. Di ba kasi pag na-inlove ka, lahat gagawin mo para sa taong mahal mo. Magiging seryoso ka kung depende sa lalaking nagsiseryoso sa'yo. Eh, nakita ko naman na ganda nun. si Bobby kasi, siya rin, laki din ang pinagbago, hindi lang ako. Siya yung before na gimikero, ngayon hindi na. Oh. Iba na. Yun yung next question ko eh. Ganun ba? Yung Uy, hindi Good for you na si Bob. reciprocated ba yung pagbabago mo na kinakailangan meron siyang binago para sa'yo? Hindi naman. Ano pagbabago niya? Well, malaking pinagbago niya. Naging sobrang seryoso siya. Before, kilala ni Pia Guanyo si Bob. Di ba nagkasama sila before sa show? Ano siya, kenkoy, ganyan. Pero pagdating sa akin, very different ang treat niya sa akin. Yung sobrang seryoso siya, stricto siya. Yun, so pag nagiging ganyan ka pala, nai-inlove ka, naku, nararamdaman ko yata yun Nararamdaman ko ngayon yun. Oo, ang ganda. Ganun Pero ba? ang relasyon nyo, tanggap ba ng pamilya mo? Oh, tanggap na tanggap. Lalo na ang mom ko. Good sa kay mami. Sobrang good dahil kaya ako nga nagustuhan si Bob dahil ang una niya niligawan, ang una niyang naging close ang mom ko. Akala ko niligawan eh. Sinagot ba ni mami mo? Hindi, sinagot asa bilang Oo, ina. akala ko. Usually ganyan ginagawa ko eh. Niligawan ko muna yung aso, tiya, nanay, tatay, kapitbahay. Tapos saka ako mangungutang. Hindi si mami talagang ace mo yan eh. Yeah. At saka ang maganda sa kanila, hindi ako nahihirapan sa kanilang dalawa dahil very close sila. Pag may konting tampuhan kami ni Bob, si Mama yung nag-aayos and si Mama parang tritang barkada. Hindi naman tinitreat si Mama na parang mother. So pag lumalabas kami, minsan nagdi-date kami ni Bob with my mom pa. Minsan nagdi-dinner pa kami eh. Pero totoo yan. Kasi nakikita ko si mami ang gandang makisama rin. Tama mo na, pinakilala ka na daw dun sa pamilya ni Bobby sa akin. Anong reaction? Actually, nakilala ko na yung mga sisters niya. And dapat, nakuhus ko na yung mami ni Bob. And gusto niya ako ma-meet. And gusto niya makapagkibigan sa mom ko. Ay, okay. Ang problema nun, pumunta siya sa show namin, sa studio, para ma-meet niya ako. Ang problema lang, busy ako na sa Cebu ko na may concert ako. Yung So, sinasabi mong yan nakakapanghinayan. na na-meet mo na, nag-meet yung mami mo. Does it mean na boto sila sa relasyon niyo? Well, I think siguro, ganun na nga. Kasi Bakit? hindi ko po alam. Actually, si Bob lang ang makakasagot niyan. Hindi ako. Pakiramdam lang. Dahil ba sa pinakita mong pagmamahal mo kay Bobby at tanggap na tanggap nila yan? Siguro dahil sa pag-aalaga na ginagawa kay Bob and yung sinusuklian ko yung pagmamahal ko ni Bob. Pero alam mo ba, sa bawat relasyon, sa bawat karelasyon, may ibang nagugustuhan. Opo. Sa palagay mo, ako nagustuhan ko sa isang babae, naiintindihan ako. Palagay mo, ano nagustuhan sa'yo ni Bobby?
Well, ang gusto niya sa akin, yung sobrang very thoughtful daw ko sa kanya. And very caring ako. Kasi very caring talaga ako. If I really like someone, kahit anong business niya, kahit galit yan, kahit sigawan ako, I mean, pagpapasensya ako because I love him. And alagaan ko siya. Di ba? Sana matuto yung mga nanonood na babae sa sinasabi mo para maranasan ko yung mga ganyan sinasabi mo. No? Bakit puro ganyan? Ilan na lang ang mga babae. Mensahe mo kay Bobby. Well, Bob, yun, thanks for everything. Dahil sa'yo, marami akong natutunan. Hindi lang ikaw boyfriend ko. I treat him as my best friend, my teacher, my advisor. At yun, sana get well soon. Yun, ipagdarasal ko yung... Kasi operation next week eh. Yun yung isa rin kinalulungkot ko. And hindi niya alam na pinagdarasal ko yung operation niya next week. Alam mo, totoo yan ha. Ang sabi nila, when you pray for somebody, that's prayer. But when you pray for yourself, that's a request. At mas magagrant yan pagka pinagdadasal mo siya. Yes. Congratulations sa inyo. Thank you, thank you. At saka, I hope to hear wedding bells eventually in the future. May kasabihan din dyan. Pia, may kasabihan sa wedding, sa marriage. Sabi nila, marriage is a very dangerous game because you sleep with the enemy. Ganun ba? Biro lang yan. Biro lang po yan. Biro lang yan, ha? Snooki Serna, sasagutin ng mga naging pahayag ni Ricardo Cepeda. Tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan, bibigyang linaw na. Joy Cancio, inireklamo? Isang miyembro ng sex bomb, kanya daw na agrabyado. Dating sexy actress na si Rowena Ruiz, nakulong dahil sa di umano'y kaso sa droga. May pag-asa na nga bang makalaya? Ethel Buba at Paolo Bediones, nagkapikunan nga ba sa anniversary episode ng Extra Challenge? Pinagmulan ng kanilang iringan, malalaman na. Ethel Buba at Paolo Bediones, nagkairingan? Biyernes, September 17, lumabas sa ilang mga pahayagan ang balita sa di umano'y di pagkakaunawaang namagitan kina Ethel Buba at Paolo Bediones. Nagsimula raw ang tampuhang ito matapos magkapikunan ng dalawa sa kasagsagan ng shooting ng anniversary special ng programa nilang Extra Challenge. Pikunang nauwi di umano sa puntong tuluyan ng nagkainitan sina Ethel at Paolo. Ang itinuturong ugat ng kanilang pikunan, ang pang-aaway di umano ng ilang challengers kay Ethel na sinubukang ayusin ni Paolo ngunit nauwi rin sa di pagkakaintindihan. Awayang Ethel at Paolo, patuloy pa nga ba? Sa likod ng kanilang pag-iiringan, ano nga ba ang buong storya? Si Ethel ngayong hapon magsasalita na, si Paolo, harapin kaya siya? Kasama na po natin mga kapuso, ang babaeng lapitin talaga ng intriga. Miss Ethel Buba. Hi, Ethel. Hi! Palakpakan naman kayo sa studio. Talagang pag nandito si Ethel, guest namin, alam ko nang meron na naman problema eh. Ganun ba yun? Ethel, Hi. ano ba talaga naging dahilan ng inyong tampuhan ni Paolo after 2 years? Oo nga eh. Nag-away kayong dalawa. What happened? Kasi sobrang mahirap talaga yung second anniversary namin, yung P2M. Yung katatapos nilang i-shoot. Oo. Halos 1 week yun dire-diretso. So, hindi kami nagkikita ni Paolo. Actually, nag-away kami ni Paolo through phone. Sa phone? Oo. Kasi spinlit ba kayo ng production team niyo? Oo. Sa isang lugar si Paolo, sa isang lugar ka. O tapos, anong pinag-away? Paano kayo nag-away? Magkahiwalay na nga kayo. First day, lahat ng mga challengers, kasi 2 million yun, di ba? Parang kahit magbigay kami ng rules, lahat kine-question. Lahat kine-question. Lahat gagawa nila ng butas, ganyan, na para talaga hindi sila ma-disqualified. Serious kasi ang labanan. Oo, serious 2 siya ka, million 2 ba naman? million, oo. Para bang kumbaga, magbigay kami ng rules, gagawa sila ng paraan para lang matibag yon, yung mga ganong level. Kasi nung una, doon na ako eh. Si Paolo yung, opening lang kami dalawa, tapos umalis na agad ako. Nasa ibang lupalop na talaga ako, nasa bundok na ako. Tapos, siya yung nagbigay ng mga rules. So ngayon, parang, syempre ako naman, hindi naman ako talagang host na host. Yung si Paolo talaga ang Taga-explain Oo, ng mga siya talaga rules ang usually. host ng Extra Challenge.
Oo, So, anong nangyari, Ethel? Ang nakukuha ko nangyari dito, oo. yung mga challengers na napunta sa'yo, kine-question yung mga Kine-question, rules oo, na kine-question. binigay mo. Sabi ko, Ganun ba bakit yun? hindi si Paolo, ganyan-ganyan. Di ba dapat, bago kayo naghiwalay ni Paolo, alam niyo na yan, mga ganyan. So, paano nag-transfer yung tensyon na idinulot ng mga challengers sa'yo kay Paolo na wala naman dun sa lugar na yon at that time? Kasi Binalikan mo si Paolo, eh, ikaw naman kasi, ganun ba yon? may mga ganong, chika. Kasi isang buong araw, parang isipin mo na tumatakbo lahat ng mga staff, lahat ng mga habulan, walang kainan. Tapos hanggang hating gabi na yon, doon na lang kami lahat nakakain. Isipin mo yung ganun katensyon, tapos halos parang lahat na rin ng staff nagkakagulo na kasi nga yung hindi ka kumain, pagod na pagod ka. Tapos parang nararamdaman na namin na how much more pa yung 4 na araw pa na natitira. Ganong kalala, Ethel, yung isang away between Paolo and Ethel Buba? Ano yung mga example ng mga exchanges ninyo? Yung Mga pinagsasabi niyo sa isa't isa? like yung sobrang intriga talaga kay Joyce at kay Maui. Yun yung isa. Kasi basta hindi ko kasi pwede sabihin pero meron doon na meron doong isang Pinag-awayan gabi yung issue na yun? pinag-awayan namin nung mga ng mga challengers din na bawal talaga magdala ng cellphone, di ba? Yun naman talaga yung number 1. Tapos yung mga actually sa mga gamit yun eh. Nag-confiscate ako ng mga gamit. Tapos parang may tumawag kay Paolo na isang staff na kung pwede daw ba iiwan. Sabi ko kasi, wag niyong iiwan kung ano man yung mga dala ninyo. Kailangan dala niyo yan after hanggang matapos yung challenge. So in other words, si Paolo may binigay na rules na iba yung interpretasyon mo. Ang sabi ng Nung in-explain isang mo. team, pinaalam na raw nila kay Paolo yon. Oo. So, kinabukasan, yung mga challengers na bakit ganun sila, nabawasan na yung gamit nila. So, parang sinasabi nila, napaka-unfair mo naman, may ganun-ganun sila sa akin. Sabi ko, hindi ko alam yan, bakit hindi nyo naman kay Paolo? So, umiyak na sila lahat kasi yung parang baka ma-disqualified sila kasi may disqualified factor talaga. So, parang ako yung minumura nila, ako yung inaano na, ganito nga, hindi nyo na ako narespeto, minumura nyo ako, may gano'n. Parang medyo masakit. Tapos, nung gabi na yon, nag-away kami ni Pao sa phone. Ayoko talaga siyang kausapin kasi sabi kong gano'n sa kanya. Yung parang sa sobrang sama ng loob ko, sabi ko, Pao, host din naman ako, di ba? Yung parang gano'n. Ayun, mainit na rin ang ulo niya, mainit ang ulo ko, mainit ang ulo ng lahat. So, nakakaano nga na touch ako, Paolo Bediones, nag-sorry siya sa akin nung time na yon. Kasi, Si Paolo pa. Oo. Gentleman yan talaga. Pero oo, alam mo, alam ko Ethel, naman na init ng ulo. sa lahat naman ng issue there are two sides to the story. Kaya itatanong din natin kay Paolo, tawagin natin si Paolo para mapakinggan naman ang panig ni Paolo dito sa storyang ito. Paolo, halika nga rito. Para kong bisita sa Akala sarili ko kong bahay. Ano bang ginawa mo? Kinocall Halika nga in. rito. Ay, te. Partner. Te, ayan. Yan, Ate tawagin ko. namin, te. Gusto ko lang malinawan ng kaunti pa kung ano talaga so, nag-away kayo tungkol sa explanation ng rules. Ganon ba yun, Paolo? Malalim rin eh. Kasi ang daming nangyari nung first day pa lang na ang hirap ng communication pag nasa ibang probinsya kayong dalawa eh. Ako nasa Cebu, nag-aabang siya, nasa Boracay. So, parang hindi ko ma-explain sa phone kasi kailangan ko i-drawing. Hindi ko pwede i-text. And at sa tensyon, Oo, parang lalong lumala. Oo, sabi ni Ethel, wala ka dito. Hindi ako pwede mag-relax. Kasi sabi ko, te, relax. Relax. So, yun, sabi ko, wala ka dito. Hindi mo alam nangyayari. Akong inaano. So, nabigla din ako. Then after all, parang dumating na sa point na siguro lahat kami yung pagod namin. Parang, tama na to. And then, yung mga nababanggit namin, yung mga iba't ibang mga sama ng loob sa phone. Ginawa yata nito, lingis ako sa speakerphone, tapos nakaganon lang siya, pinapakinggan lang sinasabi ko. Wow. Mga ganon. Mukhang intense na Mga intense, ganon. Ay, Pero, grabe talaga, grabe. paano kayo nagkaayos, finally? Alam ko, Paolo is such a gentleman. Pero, Pao, kailan nag-dawn sa'yo na you could have been wrong about this, na medyo fault mo? Sa kahit anong gusot naman eh, they're usually, di ba, it takes two to tango eh. Dalawang
two or more people are at fault, kumbaga. So, ang naging importante, hindi magturo kung sino yung may kasalanan, kundi aminin na pareho tayong siguro may At pagkukulang. fault, okay. Diba? So, yun ang ginawa namin ni Ethel. Actually, magkasabay. Nung nakita na kami doon sa last leg, parang, eto na, patapos na tayo eh. We had a good run, maganda yung ano natin. Tapos, sabi namin na, happy na tayo sa resulta nito. Okay itong nangyari. So, it ended well. Tapos, nag-usap kami after. Doon namin na-realize na kahit anong conflict o kahit anong pag-aaway, pagtatampuhan, mabuti rin pala sa isang relasyon. Kasi mas naging close kami. Oo, So, actually. ito yung naging epekto sa friendship ninyong dalawa. Oo, May- siguro ano na din, parang sa sobrang tagal namin, parang gano'n na lang din kami, parang open na rin kami sa isa't isa. Kaya parang medyo... Kiss daw, kiss. Pero thank you. Minsan kasi talagang sobrang isip bata din talaga ako. Pero we have to commend the two of you. Sa dami ng paghihirap na dinadanas ninyo, shooting extra challenge. Hindi, alam, Pangalawang taon nyo na to, ngayon lang kayo nag-away. Actually, ngayon lang kami nag-away ng ganon. Pero siguro may parang nag-build up kalakihan. ba yun? Kasi minsan ang hinaing ni Ethel, parang sisipin sa akin, host naman ako, di ba? Yung ganon, di ba? Ako naman, ina-address ko rin yun na, oo, binibigyan namin siya ng responsibility and everything. Pero minsan nga, it doesn't happen the way we want to. Di ba? Kunyari, may mga panahon na itong malaking challenge, gusto ko ipa-explain sa kanya. Kasi explain niya. And then minsan, sa editing, napuputol din. Yung mga ganun mga bagay na wala kami control, na nagkakasamaan kami ng loob minsan, sa staff or sa isa't isa. Mahalaga yun sa isang grupo. So may deeper understanding of what goes on sa Oo. production ng isang extra challenge. Madugo. Ang tunay na na-challenge doon yung staff and crew. Kasi yung staff, nag-aaway-away, ako inaaway, si Ethel inaaway, mga challengers pa, samahan mo ng ganon. Pero at the end of the day, ang importante nga, nagkasunduan kami. At matatag pa rin yung extra challenge. I agree. O, kiss muna. Sa lips. Wow. Kiss lang! Between friends and partners. Napaka-gentle naman ito. Maraming salamat, Best friend, Ethel, best sa friend ko pagpunta to. mo dito. At least naayos na tong gusot na ito. Paolo, Ayan, imbitahan namin kayo. Abangan ninyo. Sobrang, pati yung friendship namin, mantik ng chorba. mapapanood ba namin yung conflict ninyong dalawa? Oo, meron doon. Meron doon mga- Siguro ako lang tumatalak doon kasi nasa phone siya. Nasa phone, pero hindi ko lang marinig mo yung boses ko, pero nakatutok yung camera sa kanya. Tapos dun yung... Pati kayo na reality TV, buti nga. Oo, na-encouraging kami dito. ganun talaga. Thank you, Paolo. Thank you, Ethel. Makinig muna kayo dito. Sa Ano iba pa yan? nating storya, ito po. Ano kaya ang pakiramdam ng isang anak na naghihintay na muling makapiling ang inang Minsay na ligaw ng landas? Ang kwento po ng dating sexy star na si Rowena Ruiz at anak niyang si JC Parker na miyembro ng Viva Hot Babes. Kasasabikan yung tutukan. Mamaya na po yan. Babalik kami. Sige kayo. Max Laurel, may anak na bading na ayaw kilalanin? Si Max Laurel, nakilala bilang isang astig na karakter actor na lalong hinangaan sa natatangi niyang pagganap noon bilang si Zuma. Ang bruskong imahe na tumatak sa kanyang pagkatao, kamakailan ay nadikitan ng intriga dahil sa paglantad ng di umano'y anak na hindi raw kinikilala ni Max. Si Jerome Laurel, isang 31-year-old gay stand-up comedian, ang di umano'y anak na hindi nakatanggap ng pagkilala mula kay Max. Dala-dala ko yung pangalan. Lumaki ako na, yun ang sinabi sa akin ng magulang ko. Every time mabobrought up sa singalong, ginagawang joke. Sabihin, anak ako consumer na, galema na ako, ganon. Naibahagi ni Jerome na sa lugar ng kanilang kinalakihan, halos lahat nagsasabing anak nga raw siya ni Max. Marami nakakakita sa kanya, pupunta siya sa bahay namin sa Navicia. Tatanda ko, sa dates of 11. Ngayon, binigay niya sa akin 12 years old yung birth certificate niya. So, doon ako naniwala. At nasa utak ko, siya nga alam kong magulang ko, na ama. Si Jerome sa apelyidong Laurel na nakakabit sa kanyang pangalan ay lumaking nasa isip ay si Max nga ang tunay niyang ama. Ngunit ang di umano'y amang kanyang itinuturing, kailanman ay hindi raw niya nakapiling. Never ko siya nalapitan. At never ko siya nayakap, nahawakan. Hindi ko kasi alam yung feeling ng may tatay. Hindi ko alam yung feeling ng tatay. Ngunit sa gitna nito aminado si Jerome na hindi nalinaw sa kanya ng kanyang yumaong ina ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Sabi ko, hawis na nakita ko, yung totoo. Lumaki siguro ako na bata na ako hindi pinapaliwanagan. Dahil lang siguro nakikita ko sa paligid ko, ako na nagmamasid, ako na umaalam. Birth certificate na pinaghahawakan at apelyido nakakabit sa kanyang pangalan. Sapat na raw ito para maging masaya si Jerome, hindi man siya kilalanin ni Max bilang anak.
Kaugnay ng isyong ito, sinubukan ng S-Files na kunan ng pahayag si Max Laurel, ngunit sa halip na humarap sa kamera, minabuti na lamang na aktor na magpadala ng isang text message. Ayon kay Max, hindi raw niya tunay na anak si Jerome. Isa raw sa patunay ang kawalan ng kanyang pirma sa sinasabing birth certificate ni Jerome. Ang Laurel ay ginamit lang daw ng babae nag-ampon kay Jerome. Hinamon din na aktor na magharap at magpa-DNA test silang dalawa ni Jerome. Hindi naman sinisisi ni Max si Jerome sa pagkakagamit ng kanyang pangalan. Pero hinihiling niyang tigilan na raw ni Jerome ang pagsabing anak niya ito dahil ni kapataktaw ay walang dugong Laurel si Jerome. Kaya ba di matanggap ni Zuma ang anak niya dahil isa raw itong lalaki nakabalot sa kaliskis ng pagiging bading? Nang balikan namin si Jerome upang ibahagi ang mensaheng ipinadala ni Max, magkahalong lungkot at inis ang bumakas sa kanyang mukha. Oo, in-expect ko yun. Alam ko pwede maging ganun ang reaction niya. Diba? Sa case niya siguro, mayroon siyang pinoprotektahan para sa sarili niya. Kaya nasabi niya yon. So naiintindihan ko. Yung pa-DNA test, medyo ko na yun eh. Parang nakaka-insulto. Eh. Parang, ba't kailangan pa dumating sa ganung sitwasyon eh? Saka kina-question niya yung pirma. Malay ko ba? May binibigay nanay ko eh. Eh, kung siguro kung hindi totoo yun, eh, parang sinungaling rin pala yung pamilya na kinalakihan ko. Wala. Basta yung nanay ko namatay, saya na ako na namatay siya, na alam ko magulang ko siya. Magulang ko rin yung nasa birth certificate ko na yan. Para kay Jerome, ang katotohanang hinggil sa tunay niyang ama ay bagay na ayaw na niyang hanapan pa at bigyan ng kasagutan. Hindi ko rin alam kung saan ako pupulat ng isasagot ko. Masaya ako na dala-dala ko yung pangalan na yan kasi may identity ako. Wala ako intention na iba. Pinakita ko lang yung alam ko na meron ako. Bukod doon, wala na. Sa pagtatapos si Jerome, isang mensahe ang kanyang ipinarating kay Max. Kung ano man po yung mga sinabi nyo, tatanggapin ko. Piman po ako dugong Laurel. Wala pa ka lang, basta alam ko. Lumaki ako na alam ko dugong Laurel. Manager ng sex bomb na si Joy Cancio, naku po, inireklamo na inaagrabyado raw siyang dating miyembro ng sex bomb. Ang tunay na kwento sa aming pagbabalik. Dating sexy actress na si Rowena Ruiz, malaki ang pag-asang makalaya mula sa pagkakakulong. Si Rowena Ruiz, nakilalang sexy star noong dekada 80 at ina rin ng Viva Hot Babe na si JC Parker, kamakailan ay nabalitang lalaya na matapos makulong ng halos 8 buwan sa Calamba Provincial Jail. January 18 ng taong kasalukuyan nang maaresto si Rowena sa isang di umano'y shabu buy-bust operation na isinagawa ng mga pulis sa Calamba, Laguna. Dumating sila sa bahay, wala silang kahit ang dalang search warrant. Sinaniman lang nila. Hindi akin yan, mamatay na ako dito. Sana naman di akin yan. Umiiyak. Hindi niya pumunta dito. Walang pinalaman ng anak ko dyan. Pasensya ka na, hindi ko nais na madamay ka. Babayaan niyo lang ang anak ko. Sa pagkakapiit ni Rowena, ang anak na kanyang pinoprotektahan noon ang siya ring naging lakas at sandigan niya ngayon. Lagi siya nagpapakita ng tapang, lakas ng loob. Basta okay lang siya. Yung mama, nagmamadali ako kasi may trabaho pa ako. Tinignan lang kita, kinakamusta lang kita. Okay lang, ganun lang. I was just there by her side when she needs somebody to talk to. I try to do my best kung ano lang po yung kaya ko, diba? Hindi man nagkaroon ng pagkakataon noon ang mag-inang Rowena at JC na makapiling ang isa't isa, ang pagsubok naman daw na ito ay tila biyayang siyang naglapit ngayon sa kanila. Since me and my mom really haven't gotten a chance to bond or to talk kasi bata pa lang ako, I wasn't with her anymore. So siguro nung napasok ko sa kulungan, doon kami nagkaroon ng time na mag-usap. Nahuli nga ako sa detention. Hindi rin ako lumapit sa kanya dahil ayoko silang idamay sa problema ko. Ang nangyari, siya mismo ang kusang nagpadala ng media sa akin. Alam ng anak ko wala akong kasalanan. Nang pumutok ang balitang may malaking tsansa si Rowena na makalaya, isang malaking tinik ang tila nabunot sa dibdib ng mag-ina. Ngayon, may kahit papano, may peace of mind na ako dahil kahit papano, may linaw na rin yung kaso ko. I'm happy naman na masaya ang mama ko kasi I never doubted her na she was guilty. I know she wasn't guilty. Sa tiwala at suporta ni JC kay Rowena, aminado ang dating aktres na nanghihinayang siya sa mga oras na hindi niya nagampanan ang pagiging isang ina kay JC. Lalong-lalo na kay JC kasi si JC lumaki yan sa Amerika eh.
Lumaki ang bata niya sa ama niya. Bukod tanging si JC lang ang nawalay sa akin. Gusto ko namang mabawian sila kahit papaano. Kung sa pagiging ina, marami siyang kulang sa pagiging nanay. Pero hindi naman niya kailangan ng punuin pa yun eh. It's not needed. Basta maayos siya, maayos na yung sitwasyon niya, makalabas na siya, matapos na lahat ng problema niya. That's all. Hindi niya na kailangan bumawi pa sa akin. Samantalang si Rowena, handa ring lumaban para sa kanyang anak na ngayon iniintrigang buntis daw sa boyfriend na si Danilo Barrios. Hindi, ang sexy ng anak ko. Kailan lang nagpunta rito eh. Sabi ko ako, buntis ka daw. Sabi nga, hindi mama kita mo naman, labas pa nga yung pusod niya. May hikaw pa nga eh. Hindi. Sasabi siya ng problema, kaya ako naniniwalang hindi buntis ang anak ko. Kapwa pagsuporta at pagmamahal ang ngayon tanging ipinapakita na mag-ina sa isa't isa. Pati ang relasyon ni JC kay Danilo, suportado rin daw ni Rowena. Kung saan siya maligaya, maligaya na rin ako. Alam naman niya na malaki yung respeto sa kanya ni Dan, so kaya siguro ganun. Si Rowena at JC, larawan na mag-inang labis ang pagmamahal sa isa't isa sa kabila ng lahat. Sa pagsubok na ito at sa mga darating pa, ang mag-inang Rowena at JC may pangakong hindi bibitiw sa isa't isa. Pakabait siya, may problema siya, nandito lang ako. Anak, kaya mo yan. Alam ko, magaling ka rin. Mahala ka sa akin eh. Kung ano man yung mga nangyayari sa kanya ngayon, isipin lang niya, nandito lang ako sa likod niya. Kung may problema siya, konsulta niya sa akin kahit siguro nakakulong ako. Advice man lang, mabibigyan ko siya. Dahil siyempre, ibang ina. Ibang ina sa ibang tao, di ba? Wala namang inisip ang ina na masama para sa kanyang anak, di ba? Pero alam ko, mahal naman ako ng nanay ko eh. Kasi alam ko rin kung ano yung pinagdaanan niya, kung saan siya galing, kung ano yung mga ginawa niya sa buhay niya sa akin. Kaya alam niya siguro kung kaano ko siya kamahal after all that happened. Mahingi ko lang sa kanya, alagaan niya yung dalawang kapatid ko. Regarding my mom, pag sinabi ko mahal na mahal ko nanay ko. Yun lang. Dito sa Asphalt, siya unang lumabas at inyong nakilala. Ngayon, ito si Lovie, may album na sa BMG. At kasunod ng katuparan ng kanyang pangarap na maging isang recording artist, si Lovie plano mag-compose ng isang awit para sa kanyang amang si The King. It's more of about hope. Of course, things are different now. You know, now that he's gone, it's really different. So you know, even though that person is gone, kailangan nandun pa rin yung feel mo, yung dreams mo, kailangan nandun pa rin. I would fight for my dad, of course, but it's just that politics is not my turf. You know, it's not in me. But yeah, I'd fight for my dad, of course. Joshua Zamora, Jopay Pagya, may lihim na relasyon. Ang dating magtambalan ng 17, nauwi sa totohanan. Tingnan nga natin pa. Kami na nung nagda-Daisy kami. Dahil kasi sa Daisy 7 nun, kami yung mag-partner doon. Mag-asawa kami doon. Yeah, nung nagtatrabaho kami, close kami. May mga times na nagkikita kami sa labas dahil mga gimmick ng mga grupo nila. Pero gandun lang naman eh. Si Jopay, swabe naman yun eh. Siguro, every time na may ilalab team sa'yo or pa-partner sa'yo, may lalabas talagang mga ganun dahil hindi natin maiwasan yung mga ganyan talaga dahil pang pa-spice up ng mga lab teams. Eto, Mayor, meron lang ako gusto linawin doon sa sinabi mo kanina kay Angelica Jo. Sige. Sinabi mo kanina na pag nanliligaw ka, lahat nililigawan mo. Mula aso hanggang tito, tita, pinsan, lola, mami. Kailangan yun. So, ito tanong ko sa'yo. Kamusta naman yung aso ni Jean Garcia? Just kidding! Oy, wala siyang sagot for once. Babawi din ako sa'yo. Makakaisa rin ako sa'yo. Hindi, ito yung gusto kong kwento sa'yo. Sige. Kasi ako, I don't normally share my personal feelings about things. Pero ito parang I feel like I have to say this. Yes. Nagpunta kasi ako, ever since naman talaga nalalaman na natin na sadyang malambing ang mga Ilonggo. Pero kahapon po, nung nagpunta ako sa Grand Kapuso Fans Day, dyan po sa Iloilo, Nako, Mayor, talagang na-overwhelm ako sa init ng pagtanggap nila, sa dami ng taong pumunta. Pinapractice niya po yan kanina. Mga reaction yan, ha? Mayor, kahit yung kahuli-hulihang bleacher,
may tao talaga. Promise. Kahit ang layo-layo na nila sa stage. Oh, talaga, totoo yan. Oo, tsaka Amerikano tanghaling yan, tapat nag-eat bulaga. Naku, grabe. Ang daming tao. Dahil wala ka doon, meron akong video na ipapapanood sa'yo. Gusto ko makita yan. Gusto ko makita yan. Panoorin natin ngayon. Excited ako. Hindi sila rowdy, pero alam mong very excited sila. Masaya po kasi ang daming tao. Ang laki-laki na tong lugar na to. Tapos dito, ang daming tao. Talaga ako siya maskisan. Dating miyembro ng sex bomb na si Mariam Al-Ubaidi, pinabayaan na, ginipit pa ng manager niyang si Joy Cancio. Si Joy Cancio ang babae na sa likod ng tagumpay ng sex bomb. Ang tumayong ina ng bawat isa sa miyembro ng grupo. Ngayon napaparatangang inagrabyado ang isa sa kanyang mga alaga, si Mariam Al-Ubaidi. Ayon kay Mariam, gusto na niyang kumalas sa pangangalaga ni Joy. Hindi na raw kasi nagugusto ng dalaga ang pakikitungo sa kanya ng kanyang manager. Labis na ikinsama ng loob ni Mariam nang tanggalin siya sa sex bomb at ilipat ni Joy sa Dance Focus, ang grupong nagsisilbing backup ng sex bomb. Matatanda ang hindi itong unang pagkakataong lumantad si Mariam laban kay Joy. Si Mariam, kasama sina Jopay ay minsan na rin nagreklamo tungkol sa pamamalakad sa kanila ni Joy. Ngunit ngayon, nag-iisa na lamang si Mariam at si Jopay ay nakipag-ayos na sa kanyang manager. Ano nga bang nagtulak kay Mariam upang gawin ito? Matindi ang mga paratang. Ano-ano nga bang nararamdaman ni Joy ngayon isa mismo sa mga anak-anakan niya ang sa kanya'y ngayon kumakalaban? Ang walang takot na paghahayag at walang prenong pagsisiwalat ni Joy Cancio, live ngayong hapon. Mga kapuso, ang dancing mother ng sex bomb, Miss Joy Cancio. Magandang hapon po. Joy, medyo seryoso pag-usapan natin. Alam ko, mahilig ka sa bulaklak, pero mamaya ko ibibigay ito. Kailangan sagutin mo yung mga tanong ko as honestly as possible. Okay. Bakit inireklamo ni Mariam na inagrabyado mo raw siya? Siyempre, unang-una, ikwento ko na lang once and for all yung sistema ng Focus E. Bago kasi kami mag-accept ng talent, ini-interview yan, sinasabi ang sistema, no? Tapos, ina-explain sa kanila detalye kung ano yung nakasulat sa kontrata. Okay. So, pinauuwi pa sa kanila. At nung time na yun, alam ko si Marian, underage, kaya nandun yung mother, di ba? Aha. So, pag-aralan ng kontrata, nung bumalik, naintindihan daw, pinirmahan. Okay. Hindi pumirma din ako. So, ibig sabihin, May pirma rin ni Mami yan. alam namin sa isa't isa ang obligasyon at responsibilidad namin gagawin. Okay. Di ba? Ngayon, paano mo naman masasabing inagrabyado ko siya? Anong instance ang binigay niya? Like, anong example ng pag-aagrabyado? Unang-una pa nga, nung pagdating niya, wala na siyang paghihirap katulad ng ibang sex bomb eh. May album na siya kagad nakasama ang singers. Pero sinasabi niya, wala raw siyang kinitang pera. Eh, paano nga? Hindi siya nagtatrabaho, hindi siya nagre-report. Tapos nung nangyari na Mahirap nga naman nabalitaan kung nag-rehearse pa yan sa amin sa Itbulaga, New Year's presentation ng Itbulaga, nag-rehearse pa yan. Tapos nung show itself, hindi siya nagpakita. Tapos, after, ewan ko, a month, nabalitaan ko na lang na lumipat daw sa kabila. So sabi ko, hindi to nagpaalam, pero okay lang. Di ba? Sabi ko, kung doon siya masaya, wala tayong magagawa. Ni Honey Hope, lumipat na lang. Oo, lumipat na lang. Tapos, nakita Teka, kong... may kontrata kayo? Yeah, may kontrata nga. Kaso, binigay ko na parang sinabi ko pa, may testigo, si Direk Herman Escueta, ang kausap ko noon, at sinabi ko na okay lang po kung doon siya masaya, di ba? Hindi siya nagpaalam. Tapos, nakita ko na lang sa TV na syempre nagsasalita siya against our management, na syempre hindi na ba ako dapat gumalaw noon o mag-move? Sabi niya, pinagbabayad mo raw siya ng malaking halaga para makakalas siya from you. Kasi yun yung pinirmahan namin sa kontrata. Okay. So ito parang release papers, parang ganyan. Kailangan niya magbayad. Kailangan bayaran yung kontrata, kumbaga, parang ganon. Oo, para tahimik na. Kasi, syempre, pinag-aral ko kayo ng dance lesson, nag-English lesson tayo, Nag-invest ka. nag-acting tayo, kung ano-ano pa, di ba? May mga pweba yan. As Annie Quintos, Gina Alahar, Ann Villegas. Yung paglipat sa kanya sa Dance Focus,
Parang... Yun nga ang nakakatawa kasi may mga text kaming na-save na sabi niya, ayaw daw niyang bumalik sa sex bomb. Ang gusto niya sa focus. Tapos kahapon, yun ang explanation niya na ayaw niya sa dance focus. At saka, ano naman ang masama sa backup dancers? Doon din naman nag-umpisa sila Rochelle. Correct. Sila Jopay, di ba? Nasa pursige din ng talent yun. Galit ba siya kay Jopay dahil iniwan daw siya sa ere dito sa gulong ito? Anong reaction mo dito? Actually, hindi ko alam yung kung ano talaga yung sikretong yun, ano. Basta ang alam ko, binigyan ko ng chance si Jopay at nakikita ko na nagpupursige naman ng Jopay at Correct. sorry naman siya sa akin kung ano Nagbagong yung nangyari, buhay, no? kumbaga. Kaya kita mo left and right ang guesting ni Jopay, di ba? Hindi na ako nagmo-move nun. Kumbaga, ang karma maganda eh. Kung maganda yung ginagawa nyo together, nandun yung teamwork, di ba? Okay. Ang question ko naman ito, ikaw hindi ka nalalayo sa mga intriga pagdating sa mga alaga mo. I guess dahil ang dami nila, di ba? Ilan sila ngayon? Siguro, sa sex bomb, 24. 24, dance focus. Dami, mga 60. Wow! Okay, so hindi talaga magiging imposible na meron at meron magrereklamo. So hindi mo kaya inisip na maaring ikaw ang may problema sa pamamalakad or mahaharap mo ba sarili mo sa salamin at masasabi mo sa sarili mo na fair ako? Magandang pamamalakad ko. Of course. Alam mo pa, hindi naman siguro ako makakarating sa position ko ngayon kung nang aagrabyado ako ng tao. Yun lang. Or sinasabi ng tao na may favoritism ka, may power tripping ka, anong say mo doon? Sa favoritism meron, pero pagdating sa trabaho, disiplinado ako sa ganyan. Okay. Ngayon, kasama natin si Jopay. Hello? Hello. Hi, Jopay. Hello po. Good afternoon. Anong reaction mo doon sa, sa issue, iniwan mo raw sa ere si Mariam? Kasi dati magkasama kayo sa reklamo ninyo laban kay Joy. Ngayon, mag-isa na lang siya. Anong reaction mo doon? Sa akin naman po, hindi ko siya iniwan sa ere. Yun yung unang-una doon. Tsaka, yung mga nangyari nung dati, kasi di ba, nagkausap kami noon, sabi niya, ate, tinawagan niya ako, ate, tutulungan kita. Ang sagot lang sa kanya, bahala ka, Mariam. Sige, thank you, yun ang sabi ko sa kanya. Kaya paano niya masasabihin na iniwan ko siya sa ere? So ano masasabi mo sa mga paratang niya against Joy? Siyempre, mali na yun eh. Kumbaga, kahit mag-usap kami ngayon, yung mga sinasabi niya, mali na yun. Kasi, unang-una nga yun nga, puwirma siya sa kontrata eh. Kumbaga, nandun na yung yung mga Obligasyon. rules. Oo. Kaso, ang pinaglalaban niya kasi ngayon na gusto na niya pumalas. Kasi sex bomb pa lang siya, lumipat na agad siya sa kabila eh. Di ba? Medyo mali nga naman yun. Ayun. So with that, Jopay, anong message mo kay Mariam, kung meron man? Kay Mariam po. Yun ang message mo. Kay Joy? Si Ate Joy. Si Ate Joy? Ano message mo kay Joy? Si Ate Joy, makatatag pa siya. Wow. Yan. Alam ko naman matatagan si Ate Joy, sobra. Saka thankful ako kasi tinanggap niya ulit ako. Iyon. At kay Mariam, message mo? Kay Mariam, isipin niya rin muna yung mga pinagagawa niya, yung gusto niyang gawin. Huwag siya magpadala sa emosyon niya. Kasi galit lang siya eh. Masama lang yung loob niya eh, kaya nakakaganyan siya ngayon. Ayun. Thank you so much, Jopay, for your time. Magpahinga muna. Okay. So, yan ang message sa'yo ni Jopay na nagbalik loob sa'yo. At ang message mo naman kay Mariam, kung meron man? Yun nga, usap muna. Diba? Kasi lagi naman tayo nagte-text. Lagi mong Hanggang ka-text ngayon? yung staff ko actually. Hanggang si Chris. ngayon? Yan yung handler ko, no? Laging sinasabi, pupunta siya, magre-report. Nakasave lahat yun. Kaya nga, handa ako kung anong paman, di ba? Huwag na natin paguluhin kasi hindi ako ang nababother yung mga girls. Nagtatrabaho sila na maayos, tapos may mga ganitong salitang... Kasi dun sila na-bother dun sa salitang, may mga pasasabugin baho ng sex bomb. Diyos ko, lahat naman tao may baho, no? Sarili nyo lang pasabugin nyo kasi kami nagtatrabaho kami ng maayos. Rated ang show namin. Hindi ako nagyayabang kasi alam ko na maayos kaming tao. Ganon.
Mariam, magtrabaho na lang tayo. Ngayon, kung gusto mong release, makipag-usap ka ng maayos. Hindi, kumbaga, yung 350,000 na pinaglalaban mo kung ikaw ba yung nagtatrabaho, may kinikita ka ngayon. Huwag mo sabihing, wala kang kinikita kasi hindi ka nga nagtatrabaho. Ano naman ang gagawin ko, di ba? Yun, sana... Masyado pa maagang Pasko, di ba? Para sa Huwag ayos-ayos na. Huwag lagi nakikita niyo yung sa amin. Kayo naman. Tingnan niyo ang sarili niyo. Ano ba nagagawa niyo? Di ba? And Kuya Pao, Yes. gusto ko rin acknowledge na nagpapa-thank you din naman ako kay Direct Joey na naging fair siya dun sa pagiging hindi nag-take advantage, kumbaga, na kampihan. Alam ko hindi naman kami magkakilala personally, pero at least yung tungkol ba sa legalities, naiintindihan naman. Maraming salamat po. Sana laging ganun, di ba? Kapuso ang dating. Ayun. And with that, you deserve the flowers. Thank you. Ayan po. Siyempre sa dami ng alaga niya, hindi naman mawawala ang mga intriga. Pero tulad nga ng sinabi, hindi mararating ng sex bomb at ng grupong Focus E ang kung nasaan sila, kundi dahil sa tamang pagtrabaho at tamang pagtrato sa mga katrabaho nila. Okay? So good luck, Joy. Thank you so much. Ricardo Cepeda nagsalita na. Snooki Serna may sagot na nakakaintriga. Susunod. Mga kaibigan, nagsalita na po si Ricardo Cepeda. Ngayon naman, kasama natin dito sa S-Files Live, walang iba kundi si Miss Snooki Serna. Snooki, sa isang napakagandang babae, binibigyan ka namin ng magandang bulaklak. Oh, thank you so much. Alright. Maraming salamat po. Pampalubag loob. Snooki, thank you kumusta so much. ka ngayon? Thank you, Goms. Alam mo, awa ng Diyos, Goms, I thank God that even in my imperfection, He still loves me. And He's still here to put me in the right perspective. Ano bang hindi and I'm all right. Ano bang hindi perfect sa'yo? Bottom line. Ano bang hindi perfect sa'yo? Alam mo, Goms, ako na-realize ko kasi, if there's anything good that happened in this breakup or split up, I don't know how we should call this, is that na-realize ko yung mga pros and cons sa akin, yung good and bad ko. Yes. And yung bad ko is that I realize I have a tendency to be arrogant, to be all-knowing, a know-it-all. I realize that feeling ko, may martyr complex ako na para bang feeling, ayun, tama parate and may pagka, I'm a very proud woman. On the other hand? I realized. On the other hand naman, I realized that I can also be very giving. I can also be very sharing. I can also be very loving. I can also be very spiritual. Okay. And siguro yun ang saving factor ko. I thank God that my spirit has not been crushed. And Snooki, in our interview with how do you call Ricardo Cepeda? How do you call him? I call him by his pagka-lovingly or ano? Lovingly. Whatever. Han. Han. Ay, pag hindi lovingly? Ricardo. Okay. Richard. Sige. So na-interview namin si Ricardo, no? At ang sinabi niya, dahil ang isa raw sa reasons kung bakit nagkahiwalay kayo is because there's something in you that you'd like to develop. What is that? Hindi ko maintindihan. Yun ang feeling niya. Presumption niya siguro yun. Okay. Feeling niya siguro yun. Kasi ang mahirap sa aming dalawa, for the longest time, hindi kami nag-uusap. And you know what? Sinabi nga na yun hindi raw niya na-realize na malaki na pala, malalim na pala yung problema niyo nung nagkahiwalay kayo. Alam mo, Rich, I'm very happy that he realized that. Okay. I'm very, very thankful. I thank God that he realized that. It gives me hope. Because I don't want to, baka pinipreempt ko yung mga susunod na tanong, but Hindi. I don't want to be plastic. Ayokong magkunwari na. Pagod na ako sa pagkukunwari, Rich eh. Ilang taon na akong nagbabalat kayo. 3 taon pa lang ako, 39 years old na ako. Puro kapikean, puro kaplastikan. Okay. Showbiz na showbiz si Snooki Serna. Kaya nga, I have decided, Rich, di ba talagang pinakita ko raw, I would like to be called Kate by my close friends in show business. Kate. Yes. So from now on, we will call you Kate. Thank you, Rich. Okay. Thank you, Rich.
siguro sa ibang is that tao part weird of to, something no? you'd like to develop? Pero kasi this is just to solidify yung aking intention that this time, I want to, all by God's grace, lahat naman nasa kamay ng Panginoong Diyos. Okay, yes. I want to be able to reinvent myself. Hopefully, to turn out in this lifetime to become a better Christian, a better person, a better mother, a better partner. So, by saying that, Even to myself, so towards by myself, saying that, Rich. ina-affirm mo sa amin na tama yung sinabi ni Ricardo that there's something that you'd like to develop. Oh yes, that's true. And that's your personality. Siguro yung personality ko, yung realizing, not so much of personality, kasi I've always been a personality rich eh. And that can be very esoteric, di ba? Parang ang babaw nun eh. Parati Okay. nga akong personality, feeling artista nga ako parati eh. Gusto kong maging totoong tao this time. Gusto Okay. kong ma-discover yung totoong Snooki o yung totoong Kate, kung sino man yon. I want to be able to become human. I want to feel how it is to become a real person. You know, after our interview with Ricardo yesterday, totoo ba na nagkausap kayo sa phone? Tinawagan ka niya for the first time? Alam mo, nakakatuwa, Rich. Tinawagan niya ako. Good news ito para sa akin at sa mga babies ko kasi Bakit? siyempre, lahat ng mga children, they have hopes na sana someday, soon, Magkabalikan yung parents nila. And they were so happy, kilig na kilig sila kasi out of the blue, kinausap ako ni Richard. Alright. No, wala naman siya talagang actually sinabing anything significant. Parang nag-ano lang kami, pleasantry lang. Hello, hi, ganyan. When was the last time na tinawagan ka niya? Prior to last night? Wow, siguro, if I'm not mistaken. Kasi pag may Weeks? kailangan ako sa mga Months? bata, Yeah. o pag meron kami concern sa mga anak namin, ako yung nakiki-get in touch. Ako ang nag-reach out sa kanya. Okay. But to be very honest, I'm not making him sound bad because I want to, I want to make it clear lang na wala po akong sinasabing masama tungkol kay Richard. Never ako nagsalita ng masama tungkol sa asawa ko because hanggang ngayon sasabihin ko sa inyo na mabait siyang tao. Alright. And he's a good father. So when was the last time nag-usap kayo? Okay, sorry nawala ako. Siguro mga 2 months ago, 2 months nikot ago. na naman si Snooki. Okay. Ayan, dapat alisin ko rin yun. Mga beating around the bush, tama na yan. Oo. Sana. Oo. Kasi last time ginawa mo sa akin yan. Correct. Oo. Tama ka. Alright. So, At nanghihingi ako ng paumanhin doon, do you feel Richard. better now? I feel better now because So now you're like a single mom? I feel better not because I'm single per se, but I feel better because I am beginning to know who the real Kate is or who the real Maria Milagros Sumayaw Sornago is. Alright. And it's very, very freeing. I feel rejuvenated. I feel freed of my chains. Na ako rin naman ang gumawa. What do you want to tell Ricardo now? Message kay Richard. Yes. Kasi ganito Rich, hindi ko napanood yung interview sa kanya ni Tito Okay. Ricky. Ang wish ko nga sana, that somebody taped it or if I can get in touch with Ricky for me to be able to react. Okay. Ayoko mag-react muna kasi hindi ko naman napanood yung interview sa kanya. Okay. But I've heard a lot of things na parang medyo unsavory na sinabi about me. And even admittance about himself, no? Yung mga bugbog issue na never Pero naman ako nagsalita. yung mga ganun ba, kaya mong kalimutan? Kaya mo siyang pagbigyan? Kung merong mga story na hindi talaga totoo, na hindi talaga Hindi tama, totoo, okay. pwede mong kalimutan yun. Oh, for the sake of love? Yes. And for the sake of getting back to him, I will. Kakalimutan ko for the sake of our children. Yeah. And I realize now, Rich, that I still love my husband. That's good. Yeah, I really love him very much. And I know, in this life, it doesn't work for a woman or a man to beg on television. I know, But you it know doesn't what? work. You don't have to do that. But- because we want to wish you the best. We want you Rich. to be happy. Thank you, Richard. And so, siguro ang isa pang request ko din, Rich, Yes. is that people have always been concerned for me. Please keep on praying with me, please, kasi nandito ako sa stage ngayon na para bang nagre-reinvento ako ng sarili ko. I'm metamorphosing, kumbaga. Alright. And I'm trying really hard to be a good Christian, a better person this time. And
hoping na sana kami pa rin ng asawa ko in the end, sooner or later, or at the least, maging magkaibigan sana kaming dalawa. Well, mga kaibigan, Rich, pwede ba ako mag-hello muna? Yeah. Sandali. Sige. Hello muna sa mga sisters ko ho sa correctional sa Mandaluyong, sa women's correctional facility sa Mandaluyong. Yeah, kasi nag-outreach program ako doon kahapon. And I'm really very happy and blessed. Nagpapasalamat po ako sa inyong warm welcome sa akin. And sana maulit pa. Sa December, makikita-kita tayo. And hopefully, kasama ko na yung buong pamilya ko doon. Salamat sa mga pagdarasal niyo para sa akin. Snooki, we can only wish you the best. Thank you. Lahat naman ng change, mga galing from within eh. Sa atin din mga galing, di ba?